Bisita na yung dati-ari. Ah! Lupo-lupo kan maong. Uy! Guys, magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi din po. Tayo po tayo lahat. Ay, huwag mo ilupo na. Sa bisita na. Hello. Okay, so bago po tayo mag-umpisa sa ating Bible study, hihiling ko po kay Sister Virgin na siya. Pangunahan tayo sa opening prayer. Luigi. Malakpakan na muna natin ang Panginoong Isus, tinatas na namin, pinagatilat ka namin, pinupuri ka namin, Panginoong Lugat, at pinapasalamatan ka namin sa lahat ng mga magandang bagay na ginagawa mo po sa bawat isa sa aming Panginoong Lugat. Maraming salamat po sa gabing ito na idinako mo na naman po kami dito, Panginoon, upang mag-aral ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Dalangin namin, Panginoon, na ang lahat ng mga gagamitin mo sa gabing ito, Panginoon, O God. Give them anointing, Panginoon, magmula sa worship leader, song leader, singing leader, at lalo-lalo na ang mga ngaral sa gabing ito o magbabahagi ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Maraming salamat po, Panginoon, sa pag-iingat mo rin po sa aming Panginoon, O God, na bagamat may mga dinadaanan ang bawat isa sa aming mga problema, narin ka, Panginoon, O God, na nagbibigay kalutasan sa aming mga problema, Panginoon, at tumutugon sa lahat ng aming mga panalangin. Lord, ihanda mo po ang bawat isa sa amin upang makinig, Panginoon, ng iyong mga salita, Panginoon, O God. Ito po ang aming samot dalangin sa iyo kami sa pangalan. In Jesus' name we pray. Amen. At sabihin ko lang po yung sinabi ko before na ang salitang worship ay nananatili lamang na isang salita kung hindi natin bibigyan ng kahulugan bilang mga Kristiyano. Ang worship ay higit pa sa isang kanta, ang worship ay higit pa sa pasasalamat, ang worship ay higit pa sa pagdarasal. Dahil ang worship, ito yung time na tinataas natin, ginaglorify natin, at minamagnify natin ang Panginoong Jesus. And minsan, nahihirapan tayong mga Kristiyano na mag-worship. Bakit? Kasi meron tayong mga daladalang problema sa ating mga buhay. Na sometimes, hawak-hawak natin at malapit sa ating mga problema yun. At hindi lang yung mga kapatid, nahihirapan din tayo mag-worship dahil minsan, mas pinanghahawakan natin yung mga blessings instead na panghawakan natin ang ating Panginoon. At ito yung time, mga kapatid, na pwedeng isurrender natin yung lahat ng ating mga problema sa ating Panginoon. Ito yung time na bibitawan naman natin yung mga blessings na yan para itaas ang ating mga kamay. Dahil once na tinaasan natin ang ating mga kamay, doon natin maiintindihan na God is in control. Na doon natin maiintindihan that God is bigger than our problems. Doon natin maiintindihan na God is always on our side. Na God's love is the best blessing of all. Kaya habang hinahayaan natin na ang Espiritu ng ating Panginoon mag-guide sa atin, kantahan po natin at papurihan natin ang Panginoon sa kanta ng sabing, pupurihin ka sa amin. Sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Walang hanggan katapatan sa buhay ko ay lagi mong laan. Narito dahil sa biyaya mo. Habang buhay magpupuri sa iyo. Pupurihin ka sa awit
ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang kapurihan, kalwalhatian ngayon at magpakailanman. Jesus, sa'yo ang karangalan, kapangyarihan ngayon at magpakailanman. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Pupurihin ka sa awit, itataas ang aking tinig, itatanghal sa buhay ko'y tanging ikaw, O Diyos. Higit pa sa kalangitan, ang iyong kalwalhatian, kadakilaan mo'y di mapapantayan. Kadakilaan mo'y di mapapantayan.
ako po ang bawat isa. Ngayon, at natako na po tayo sa pagbibigay ng kanilang mga patotoo. Kaya ihanda niyo na po lahat ng mga sabihin niyo bilang pasasalamat sa ating Panginoon. At tatawagin ko na po ang ating testimony leader na si Brother Dante. Yung sinabi. Praise God. Ang ating mga kapatid na dapat tuloy natin na kainan at kung sino mo na mga kapatid ay pagpapalain na natin kainan. Praise God. Ang tawagin ko sa tuloy. Okay, hindi ng Panginoon. Napapasalamat ako sa Panginoon dahil ayan, siyempre nawalan ako ng ano ba, kumbaga, hindi nyo kayo napapansin, blooming ako eh. Puri ng Panginoon. Kasi nawalan ako ng ano, kumbaga yung alaga. Hindi katulad nila Sister Ruby ngayon. Yung mga nararanasan nila, naranasan ko yun. Ang hirap, di ka makatulog. Minsan pag di ka nakatulog, nahihilo ka. Nandyan na para kang amay, amay unaakara. Ang gapikin mo eh. Kasi napupuya ka. Totoo yun. Yung mga naranasan nila, Sister Janet, Sister Ruby, naranasan ko talaga yun. Ang hirap talaga ang mag-alaga. Kaya sa ngayon medyo gumaganda-ganda na rin ang katawan ko. Hindi na rin ako nalihilo. Kaya lang gusto ko pang tumaba. So, salamat sa Panginoon sa pag-ingat niya sa akin. Siyempre, alam niyo, wala akong asawa, wala akong katulong. Salamat din at hindi rin ako pinababayaan. Ngayon din. So, binabalik ko na po ang papulit pasasalamat sa Panginoon. Amen. Hallelujah. Totoo mga ating Panginoon ay napakabuti. Praise God. Sana pa mga kapatid. Praise God. Kukunin kong pagkakataon. Tunay mga kapatid ng Diyos ay napakabuti sa atin. Praise God. Dahil start po ng school time mga kapatid. At salamat sa ating Panginoon dahil enjoy na enjoy po ni Scarlett sa pagpunta po niya ng school mga kapatid. At naroon po yung guidance and protection niya sa amin. Praise God. At tunay na ang Diyos ay pag-ibig at hindi nagbabago. Praise God. Ang hindi nabalik ang nagpapapuli sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Sana pa mga kapatid. Praise the Lord. Ako rin tayo nagpapasalamat sa ating Panginoon dahil napakabuti na. Although kanina umaga pumasok ang si Brother Dino, 11:30 na daw po nakarating sa trabaho niya dahil sa sobrang traffic. Tapos baha sa bayan mga kapatid, di na po alam na baha. Kaya di na rin alam na pasukan na. Kaya kala niya yung normal pa rin na oras niya pagpasok niya. Pero salamat sa ating Panginoon at nakarating siya ng maayos sa kanyang trabaho. Ganun din po salamat sa kanyang pag-ingat sa amin lagi. At salamat sa pagtulong ng Panginoon ng aming mga pangangailangan. Kaya ito po ang papurihan sa ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Amen. Ako na rin tuloy magpapalaman sa ating Panginoon sa pag-iingat niya rin sa ating Ama, dahil hiwalay siya mag-ating ina. Oh! So, nung tanungkit yung tatay ko, so, ang tayong magawalan namin is to pray. Dahil na rin natin ang tatay ko. Inaaral na niya ang nanay ko. Nalinis ko na daw. Kaya lang, may mga bagay na siya nag-isip na hindi maganda. Ano naman pagpa-Alzheimer. Dementia. Bago ko umalis, nanalangin ako para sa kanya. Salamat sa Diyos na tinigil ko. Manalangin ko dahil umingiti. Umingiti kasi alam niya kasi, akala niya, Manila lang yung sinabi namin. Sa Manila, hindi namin pwede sabihin ng ito wala. So, at saka nagpapasalamat din ako sa Diyos dahil sa biyaya ng magulang, nanay ko sa kapatid din natin, okay naman. Pero sa akin din na sila nakarating ng US dahil namin Friday. Dapat sana, yun ang flight nila talaga ay nagkaroon ng maintenance or nakita sa kanila sa pinalipad. Kaya, mayroon naman hotel sa kanila nagpal, kaya lang hassle lahat kasi kukunin mo lang yung bagahe mo. Buti na
hirap, dalawang matanda, ilang bagay sa amin. Ay, naku, hilang. Tatlong hand carry, papuntang butil. Tapos back to zero naman, babalik ka na airport, ulit pa rin kayo na lang. Dahil lang naman yung pagkanya. Kaya hirap na hirap po. Hirap na kasama yung matanda. Buti na lang kuya ko, lalaki, malakas ang muscles niya, kaya-kaya yung abot na pagkanya. So, pasalamat ko lang sa nanay ko, hindi ko siya nakapatuloy ka na iisip na tatay ko na iiwanan niya. Pero sa kailangan ko lahat, yung prayer ko nabigyan pa rin siya ng kalangkasan ng nanay ko. 87 na kasi nanay ko. Kaya katawan niya, talagang hindi mo na masasabi na malakas siya. So ang prayer na lang ang sumusuporta sa nanay ko. Ang kuya ko, kailan yun? Nanay ko na inisip ko. Ang nanay ko na makayanan niya pang pagyapiyahin. Kaya buong nagpapasalamat sa Panginoon sa mga prayers natin na tinutungkol sa mga prayer words na lang para sa kanila. Maraming salamat at to God take all the glory. Praise God. Amen. Amen. Tunay nga po mga kapatid na yung mga magulang natin noon na tinutulungan natin, nakikita natin yung pagkukulang natin sa kanila, pero alam ko na ang Panginoon ang gumabay sa kanila. Kaya nakapasalamat din ako sa Panginoon din tuwing ipapatid ko si Ate Ruby. Naaalala ko sa maraming yung mga salita niya. Pero alam ko na gumawa namin ang Panginoon dahil ang tuwing na gusto na rin yung mami na kunin na siya. At marapit na rin yung gabi niya itong December 1st. Kaya napapasalamat ako sa Panginoon sa pagkakaroon sa amin, sa aming pamilya, at hindi kami pinapabayaan. Kaya binabalik ko lahat, papalit ko salamat sa ating Panginoon. Please. Meron, kunin ko na rin po ito pagkakataon na ito para pasalamatan ng ating Panginoon. So, mga hindi po nakakaalam, kabato po pong tao. Every time na dito po ako sa harap ng madaming tao, literal po na sumasakit yung dibdib ko. And kanina, parang school din sa trabaho sa BIR, meron din mga flag ceremony at nataasan po yung division namin na mag-recite ng mga flag ceremony panunod pa sa katapatan sa tao ng Pilipinas. Isa po ako sa binigyan ng task na pag-recite ng pinakamahabang part doon sa flag ceremony. At pagkatapos nun, ilang beses po tumingin sa likod para tingnan kung tama ba yung sinasabi ko. At kaya para pinakpakan naman nila ako, pero after nun, sumakit dibdib ko pagdating ko sa office. And buti pinapayagan din naman ako ng mga katrabaho ko na umupo lang doon, magpahinga, uminom ng tubig para huminga ng konti. At nagpapasalamat ako sa Panginoon dahil nawala din yung sakit na yon, and to God be all the glory. So, thank you sa pagpapalagpak ito. Ng glory at sa ating Panginoon. At tinatawagan ko na po. At handa na ba kayong kumanta ng masayang awitin mga kapatid? Amen. So, tawagin na natin po ang ating song leader, Sister Hazel. Sabihin natin, God bless you, Sister Hazel. Isang pagpala kayo po sa ating mga kapatid. Handa na po ba natin po? Amen. Handa na po tayo. Awit sa mga magsasabi mo na mga masang pagpala. Saan man mapunta,
Diyos ay sinabi niya at di ko bibitawan ang lahat ng pangako niya. Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Nalilaga kanduran, di mo silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking napakanan. Lumaragas ang pagpapala ay aking nararanasan. Di ako magtataka kung ba't sa akin napupunta. Magkahilaga ang kanluran, di mo silangan saan man mapunta. Lumaragas ang pagpapala ay aking nakakanan. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y masasaya sa piling mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Walang ibang nagmahal sa akin na katulad mo. Salamat, salamat, O Jesus, sa pag-ibig mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Ako'y magsasaya sa piling mo. Praise God. Hallelujah. Hallelujah. Hindi po natin palakpakan ang ating Panginoon ng Kapit. At ngayon po, dadako na po tayo sa pinakamahalagang part ng ating gawain sa ngayong araw. At bago tayo po ay ihanda na rin po natin ang ating mga Bibles para sa kanyang salita. At sabihin po natin sa ating lecture ngayon, God bless you, Brother Jasper. God bless you, Brother Jasper. Pagparang gabi po sa ating lahat. And so, hindi na po pagtatagal. Buksan po natin ang ating Biblia sa Luke chapter 19 verse 12 to 13 in King James Version. He said, "Therefore, a certain nobleman went into a far country to receive for himself a kingdom and to return. And he called his 10 servants and delivered them 10 pounds and said unto them, Occupy till I come." Sabi naman po sa NIV version, "A man of noble birth went to a distant country to have himself appointed king and then to return. So he called his 10 servants and gave them 10 minas, but put this money to work," he said, "until I come back." Habang naniwag ka, Sister Evelyn, na mga nasa ating opening prayer. Let's bow our heads together. Let's pray. Salamat, Panginoon, sa kabutihan mo, kalakasan, pinagpalit mo sa bawat isa. Salamat, Panginoon, na ikaw ang nagbigay ng protection sa amin at sila na makarating kami sa gawain ito pag-aaral ng mga salita. Nabasa na rin po yung mga salita, Panginoon, sa aming gitna at nakatayo na rin po mga ngaral sa Brother Jasper. I pray, Father, sa anointing ni God sa kanyang kalaman na magagaling sa iyo, Lord, para kalooban ng Panginoon yan ang marinig po namin sa gabi ito, Lord, sa aming mga bawat isa at ilagak mo sa aming puso ang iyong mga salita at aming naiintindihan ng intuition at ikabuhay po namin, kumilos at patuloy at kumilos sa aming gitna at tulungan mo rin po kami, Panginoon, ang lahat ng kaliwasin ay lagi kami pagkakalit sa iyo. Pagpalaan niyo po ang gawain nito at pag-aaral namin ng mga salita. In Jesus' name we pray, we say Amen. Amen. Praise So, mga kapatid, mahal na po tayo ng pangkoko. And so, pinamagatan ko po itong lecture na ito ng Until He Comes. Sa Tagalog is hanggang sa pagbabalik ng ating Diyos. So, mayroong marangal na lalaki na nagpunta
sa malayong bansa upang italaga ang kanyang sarili bilang hari at pagkatapos ay bumalik. Sa makatuwid, tinawag niya ang kanyang 10 tagapaglingkod at binigyan niya ang mga ito ng 10 mina at kanyang sinabi, ilagay ito sa trabaho. So, palaguin kumbaga mga kapatid. Hanggang sa bumalik ako, sabi ng mga kapatid. Bilang isang tagapaglingkod, responsibilidad nilang sundin o gawin kung ano inuutos sa kanila ng kanilang pinuno. At ganoon din sa ating mga kapatid, bilang anak ng ating Diyos, responsibilidad o dapat lang natin na sundin ang kanyang mga inuutos sa ating mga kapatid. But unfortunately mga kapatid, sa Luke chapter 19 verse 14, sabi niya doon, but his subjects hated him and sent a delegation after him to say, we don't want this man to be our king. So ayaw daw ng mga mamamayan na maging kanilang hari ang tao iyon mga kapatid. However, he was made king and returned home. Sabi sa verse 15. Pagkatapos ay pinatawag ng kanyang mga tagapaglingkod na binigyan niya ng salapi upang malaman kung ano nangyari dun sa binigay ng salapi. Na nakabalik siya ng kapatid. Working over a small matter, the second came and said, Sir, your mina has earned 5 more. His master answered, you take charge of 5 cities. Then another servant came and said, Sir, here's your mina. I have kept it laid away in a piece of cloth. I was afraid of you because you are a hard man. You take out what you did not put and reap what you did not sow. His master replied, I will judge you by your own words, you wicked servant. You knew, did you, that I am a hard man, taking out what I did not put in and reaping what I did not sow. Why then didn't you put my money on deposit, so that when I came back, I could have collected it with interest? Then he said to those standing by, take his mina away from him, and give it to the one who has 10 minas. Tapos nagreklamo yung mga servants na sabi nila, Sir, they said, he already has 10. So, parang sa school lang mga kapatid, kapag may recitation, gano'n. Kapag may mga nagre-recite, napaplasan sila mga kapatid. Tapos may mga nagre-reklamo naman na, bakit paplasan ulit siya ang dami niya ng na-recite? Eh yung mga nagre-reklamo is, hindi naman nag-recite. Or, hindi naman sila nag-aral. Sabihin na natin mga kapatid. So parang gano'n yung nangyari dito mga kapatid na hindi nila sinunod yung utos ng kanilang pinuno. Kaya kung sino yung mas mapagkakatiwalaan o kung sino yung sumusunod, siya ang pinagpapala mga kapatid. At gano'n din sa ating Panginoon mga kapatid. Kung palagi natin siya sinusunod, kung ano man yung na-expect natin ay mas greater pa sa ibibigay ng ating Panginoon. Sa last verse ng mga kapatid, he replied, I tell you that to everyone who has, more will be given. But as for the one who has nothing, even what they have will be taken away mga kapatid. So, balik tayo sa Luke chapter 19 verse 13. Sabi doon sa NIV, put this money to work. Yung last phrase, put this money to work, he said, until I come back. Sa King James Version naman is, occupy till I come. So, God called you and delivered you 10 pounds, and He said, occupy till I come. Occupy means to fill in space, get involved, take charge, lead, and lastly, to do something of what God's put in your mga kapatid. God gives you something to put into work, something to manage, share, hold on to, and keep on to until He comes. So, binigyan tayo ng Panginoon ng isang bagay na kung saan i-manage natin, ibabahagi natin, pangahawakan natin, at pagpapatuloy natin hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Nais iparating o sabihin ng ating Panginoon sa oras na ito, na ikaw ay binigyan niya ng responsibilidad at ang tanging gagawin mo lang ay gawin ang parte mo bilang anak ng Diyos. So kung binigyan tayo ng Panginoon ng talento sa pag-awit, ipagamit natin sa Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. If God give you a tongue to speak, then do your part mga kapatid. Speak His good works and miracles sa mga tao mga kapatid.
If God gives you a blessing, then do your part. Ibahagi natin yung mga pagpapalang binigay sa atin ng Panginoon hanggang sa pagbabalik niya. God gives us something to hold on to. Binigyan tayo ng Panginoon ng mga pangahawakan. Nandyan yung mga promises na. In Isaiah 41 verse 10, Fear not, for I am with you. Be not dismayed, for I am your God. I will strengthen you, yes, I will help you. I will uphold you with my righteous right hand. So huwag tayong matakot dahil ang Panginoon ay nasa atin namin mga kapatid. Huwag din tayo madismaya na siya ang ating Panginoon mga kapatid. Dahil papalakasin na tayo at tutulungan na tayo mga kapatid. At pangahawakan natin ang mga kapatid. In Jeremiah 29 verse 11, For I know the plans I have for you, declares the Lord. Plans to prosper you and not to harm you, plans to give you hope and a future. Alam ko na marami tayong plano sa ating mga buhay, pero magtiwala tayo sa ating Panginoon na mas maganda yung plano niya para sa atin. Plans to prosper us mga kapatid at hindi tayo, and not to harm us mga kapatid. At sa lahat is plans to give you hope and a future mga kapatid. 1 Peter 5 verse 7, Casting all your care upon Him, for He careth for you. Matthew 11:28, Come unto me, all ye that labor and are heavy laden, and I will give you rest. Sa tuwing nanghihina tayo mga kapatid, lumapit lang tayo sa Panginoon at pagpapahingan niya tayo sa piling niya. Deuteronomy 31 verse 8, The Lord Himself goes before you and will be with you. He will never leave you nor forsake you. Do not be afraid, do not be discouraged. So, binigyan tayo ng mga Panginoon ng kanyang mga pangako. Marami pa yun sa Biblia mga kapatid. At ang tanging gagawin lang natin ay panghawakan at pagkatiwalaan ating Panginoon hanggang sa kanyang pagbabalik. We must keep our fire burning mga kapatid. So, occupy means also is keep on or keeping on. Keep on sharing His words mga kapatid. Keep hearing His words, keep on testifying His good works, keep on doing His will, keep obeying Him, keep on praising His name, keep on serving the Lord's kingdom, mga kapatid. The responsibility of an apostolic Christian must be occupied till He comes. Kung ang responsibilidad natin bilang isang Kristiyano ay dapat mag-occupy hanggang sa pagbabalik ng ating Panginoon. Instead of saying na napapagod na tayo, sabihin natin sa Panginoon na hindi ako mapapagod hanggat hindi ka bumabalik. Instead of saying na matanda na tayo at hindi na tayo, may mga next generation na para magamit, we must say na gamitin mo pa ako Panginoon hanggang sa pagbabalik. Sabihin natin, here I am, Lord, use me till you come. Panginoon po. God be all. Good job, brother. Salamat sa salita ng Panginoon na narinig natin. Yung salita ng Diyos, ito para sa atin. Hindi sa labas. Kasi tayo ang kinakausap ng Diyos. Amen. So kung para sa atin, kung malit man lang nakuha mo, kasi hindi naman lahat makukuha natin. Okay? So, ang punto nito mga kapatid, tulad ng sinabi ng ating kapatid, responsibility. Ang responsibility natin bilang anak ng Diyos ay nag-uumpisa muna sa bahay, sa school. Amen? So, bilang mga magulang, sikapin natin, i-train natin ang ating mga anak dahil ang responsibility natin bilang mga magulang, dapat i-impart din natin sa kanila para alam din nila ang responsibility nila. Kasi ang Diyos din, tinitingnan din ang bawat isa sa atin. Kung matapat ka sa responsibility na maliit na pinagkaloob ng nanay mo, di ba natutuwa sila? Kunting bagay yung pagbukas ng pinggan. Alam mo ba si Samuel, hindi ko na ano yan. 5 years old siya, pero tinuturuan ko na siya na magkaroon ng responsibility. Sabi ko, anak, yung pinagkainan mo, yung plato, kutsara mo, baso mo, hugasan mo. So yung simple responsibility yun, I try my best na impose ko sa kanya para paglaki na alam niya yung responsibility niya at hindi na ako mahirapan at kare. Kasi sa munting bagay, makikita niya kung gaano pala kahalaga yung maliit na bagay ng responsibility. Amen? So umpisa pa lang, i-train natin ang ating mga anak. Although kayo malalaki na, pero pasalamat kayo dahil ang mga parents po natin ay nasa church.
So kung mayroon kayo binigyan kayo ng responsibility, gampanan nyo namin. Dahil ang Diyos, dahil kung maliit na responsibility, ginamkanan nyo na buong puso nyo. Pagpapalain kayo, masisiyahan. Okay? So, iangat ka niya paunti-unti. And this is school din. Ano bang responsibility mo bilang estudyante? Mag-aaral. Kung hindi ka mag-aaral, survival sa ka. Hindi ka mag-graduate. Amen? So, ang responsibility ninyo, huwag yung Facebook lagi. Huwag yung cellphone lagi. Ang inuatupag nyo, huwag game. Mag-serious po kayo sa pag-aaral ninyo dahil mahirap ang pinag-aaralan ninyo. Yung kami, noon, yung kapanahonan ko, mahirap na, mas mahirap sa inyo. Kaya hindi pwedeng maglakwat siya, hindi ka pwedeng mag-serious sa pag-aaral niyo. Kailangan maging serious po tayo. Kasi pag serious po kasi kayo sa pag-aaral niyo, bahang sarap pakinggan. Sister Karen graduated magna cum laude. Wow! Hindi masama mangyari. Remember, anak tayo ng Diyos. Kaya lang, ang responsibility na inilagay niya sa balikat natin ang panahon. Dahil may reward tayo na gampanan ang mga responsibility. Halimbawa, hindi naman pwede ipilit sa iyo talaga hanggang kung ka ng first honor, okay lang. Hindi mo marating yung magna first honor, it's okay pa rin. At least, nakapasa ka. Amen? At yung mga matataas na grado ay napakaganda rin tignan. Oh, nanay, tatay, ano mo nga yung grade ko ngayon, percent? Aba, 80, 90, 95, oh wow, sarap. Ang sarap basahin. Di ba? Pero pag 75, 76, ano nangyari sa'yo? Di ba? So, mga estudyante, yun ang aking advice. Yung responsibility at pinagkakaroon sa atin, kasi nagsampanan nyo na ng kaluluwanin nyo. Nang sa ganon, mararating ninyo ang tagumpay ng ating magiging matagumpay ko kayo. Sa amin eh, sa mga trabaho din. At ang responsibilidad namin, tulad ni brother, maagang gigising lang. Kailangan niya eh. Maghanap buhay at magkaroon ng sahod. Okay? So lahat po tayo ay meron pong responsibilidad na pinagkailangan ng Diyos. Like for example, marami akong responsibilidad. Pero gampanan mo ng buong puso tayo long. Don't cooperate. Huwag yung mahirap. Pero, kasama mo ang Diyos. Hindi mahirap pag kasama mo ang Diyos. Pag sinabi mo, Lord, sa araw na ito, magagampanan ko ang tungkulin ko na pinagpalagay mo, responsibilidad ko Panginoon. Tulungan mo ako makampalan ko. Nang sa ganun, meron kang kalakasan. Kasi ang importante ito ang kalakasan at talino. Hingin mo sa Diyos, daw lalo yung importante sa Diyos yung pagkakalaman. Okay. Ngayon naman sa ating spiritual na pangangailangan, anong responsibility ng bawat isa sa atin? Bawat isa sa atin, naniniwala ako na tinawag ka ng Diyos. Agree ba? Amen. Kasi kung di ka tinawag ng Diyos, wala ka sa kanan. Amen. So lahat tayo ay may purpose na tinawag ng Diyos dahil meron tayong responsibility na gagampanan. Amen. Anong responsibility natin? Pinagkalagnahan natin tuloy. Lagi natin naririnig, maging ilaw. Responsibility natin na sikapin natin maging ilaw o marami rin tayong pagkukulan. Normal lang yan, kakagaling pa rin tayo. Try your best. Na huwag naman lagi yung nala-excuse natin kasi nasa flash kasi ako eh. Magkakamali lang tayo na talaga magkakamali pa rin tayo. Pero hindi naman intention. Right? Kasi meron na intention na gusto mong gawin na alam mong tama, ginagawa mo. Sabi ng ating Panginoon, therefore to him that knoweth to do good and do it not, willing to sin. Amen? Alam natin na kasalanan ang sinungaling. Diba? Alam naman natin na kasalanan ang manloko. At gawin mo yun, nanluloko ka pa rin hanggang ngayon. Kasalanan yun. Sabi ng Holy Ghost mo, anak, masama yung panluloko. Anak, masama yung sinungaling. Anak, masama yung nangungupit. Pero ginagawa mo pa rin. Hanggang intention na ginawa ko. Intention na ginawa. So, kailangan, mga kapatid, kung binigyan tayo ng responsibility ng ating Panginoon, kung kailangan natin at balansin naman natin. Amen? Kung faithful ka sa church, dapat faithful ka rin sa gawain bahay. Huwag kayong umalis na hindi natatapos yung gawain nyo sa bahay. Kasi ibalansin nyo, magagalit na ng parents ninyo. Oo, may nagreklamo.
Sa party ko, ganun din. Kasi may mga kamag-anak ng mga natin sa buhay, hindi pa sila totally naka-in sa church o hindi naglilipit sa church. Ang tinitigan tayo. Kaya ba dinuturo sa inyo? Lalo na ako nagdala. Hindi na. Question ko din. Ganyan ba kayo sa church ninyo? Tama? Ay, naman. Kaya lang, dapat sikapin natin na ino. Lalo na yung mga kasama natin sa bahay, hindi pa sila totally nasa church. Tayo pa lang naka-in. At pasensyahan natin, huwag tayo makipag-away. Sabihin nilang, mamamatay akong likod. Okay lang yun. Amen. Pero huwag siyang samahan na. Mamamatay. Sabihin nyo na lang, ay ganun po ba? Ano, nanay? Maging open-minded ako. Kasi, ang salita naman ng Diyos ay para sa lahat. At isa lang pong pupunta natin. Langit at impyerno. Dalawa pa na, impyerno at langit. Amen? So, napakaganda na maging karoon tayo ng patience sa mga magulang natin. Agate natin sa mga pamilya natin. Kasi napakalaki inilagay ng responsibility natin sa pamilya. Yung maging ilaw pa tayo, remember, pagdating ng judgment day, malapit tayo kasi hindi, hahanapin po tayo ng bunga. Yan. Sister Virgie, nasa ng bunga mo, hindi tayo nasa. Pagdating na sila lahat. Amen. Oo, God will ask me. Tatanungin kung bawat isa sa atin. Sa 20 years na nasa church ka, ilang bunga na dala mo? Lord, sinita ka na. Yung isa kong bunga na wala pa. Paano mo? Amen. May bunga kang isa. Sikapin yung dagdagan pa. Amen. Pag nawala yung bunga, may paano mo? I-pray mo na i-pray na makabalik sa Diyos. Dahil ang panahon po natin, ito panahon ng taglamig. Marami nang lalamig. Bakit? Kulang sa prayer. Kulang sa, tulad ng ginagawa natin, gawain natin ay ikikilig ng salita ng Diyos. Totoo yan. Pag kulang ka sa kalangan, sabi ng ating Panginoon, my people are destroyed for lack of knowledge. Paano ka magpapatuloy? Paano ka magiging matatag? Kung hindi mo alam ang salita ng Diyos. Hindi paano magpapatatag sa iyo. Kasi everyday, buhay ang kalaban. Kitang-kita tayo, gising na gising. Kung natutulog ka, brother, hindi ka na gising ako. Lagi ka niyang tinitignan, iniisip na kung dapat yung gawin sa pagkabuo. Alam mo niya, tinitignan niya kung paano kanya kailahin ulit pabalik sa kanya. Nagtrabaho niya. Hindi siya nagbabakasyon. Ang klase ng estudyante suspended. Anong klase siya walang lagi may kaya kailangan alam mo ang salita ng Diyos. Kasi pag alam mo ang salita ng Diyos, kung may narinig kang negative, hindi mo papansinin yun. Just ignore it. Alam niyo ba, maraming mga kapatiran natin ngayon karoon na kasulti. Hindi pa pansin, marami na kayo nakikita. Dahil may narinig sila hindi nito nila. Hindi natanggap sa nila. Ayaw nilang mag-check ang sabi nila. Pag nag-worship daw, hindi nag-worship namin. Matira. Dahil naiisip nila kasi yung check, nakikita nila yung taong nag-attend sa kanila. Kaya ayaw na nila magpatuloy. Pero kung matatag ka, ay hindi mo i-ignore yan. Dahil sinitignan yung kaluluwa mo. Sabi ng ating Panginoon, looking unto Jesus, the author and finisher of our faith. Kasi kung titignan ko, Sister Karen, wala, hindi ako naliligtas. Totoo, kasi marami kailangan din yan. Katulad-tulad tayo meron tandaan. Ang importante, magpakalakas din ka sa mamagitan ng salita ng narinig mo. Ignore it. Kung hindi ka pinansin o na-offend ka ng kapatid mo, ano mo? Kung hindi mo kaya patawarin, humingi ka ng tulong sa Diyos. Papatawad ko si Sister. Papatawad ko si Brother. Kasi remember, kaluluwa natin is our responsibility. Yun ang pinakamatindi. Ang kaluluwa natin, yun ang pinakamatindi responsibility natin. Kung hindi mo iningatan,
hindi mo iningat ang kaluluwa mo, hindi mo pinigyan ng kahalagaan ang responsibility mo, ang kaluluwa mo. Ang sabi ng Diyos, work out your own salvation. Amen. Right. Kailan mo i-work out ang salvation mo? Next year. Sabi ng iba, next year na ako mag-aatin. Sinasaktan ako mabuti. Hindi ganun. Hindi pwedeng ganun. Paano pag kinuha ka ng Diyos? Next month. Tapos hindi ka nakabalik ka sa church. Hindi yan ang bagsak. Totoo yan, may nakita na ako. Marami na akong nakita mga kapatiran na nag-church, tapos nagkaroon ng matinding problema, hindi na sila umaten. At alam niyo nangyari? Nagkaroon sila ng sakit, hindi na sila nakabalik sa church. Siyempre, sabi ng aking Panginoon, kung mawawala ka, hindi ka pipilitin ng Diyos. Sabi ng ating Panginoon, sinabi ng salita ng Diyos, sila ang magpapatuloy, sila ang maliligtas. Kawawa. Marami na akong kilala. Sa church natin mismo umatin. Nagkaroon ng matinding problema, umalis. At nagkaroon na siyempre sa hindi ng kanilang iniisip nila yung mga problema nila, kaya na nagkaroon ng stroke. Sayang! Nakapag-umpisa ka na, hindi mo na pinagpatuloy. Lugi ka. Sinong lugi? Ikaw. Sa iyong responsibilidad mo na kaluluwa ang itrabaho mo. Hindi ko pwede responsibilidad itrabaho yung kaluluwa ko sa'yo. Kanya-kanya tayong trabaho. Amen? Si Brother Dante, hindi mo kaya itrabaho yung kaligtasan ni Sister Sally. Sister Sally rin ang magtatabaho sa sarili niyang kaligtasan. That's our responsibility. Yes. Tandaan mo yan. Kahit anong mangyayari sa ating mundo o kahit ikaw na naiiwan na maglingkod sa Panginoon, mahirap tapos doon pang kaluluwa, pero hindi natin kaya yun. May mga taong talagang humingi na ng tulong sa Diyos. Kung mababasa niyo yun sa Revelation, hindi sila namamatay sa pagbalas. Pero walang magagawa dahil yun ang pinag-iligtas. Dahil totoo ang pangako ng Diyos, maliligtas tayo. Sabi ng Diyos, tulad ng sinabi ng ating kapatid, kung matapat ka sa maliit na bagay, pagpapalain ka palalo ng malalaking bagay. Palakpakan natin ang Panginoon. So, brethren, I encourage everyone, please, take the responsibilities. Kung nanginina ka, bago mo mag-isip na mag-backslide, mag-pray ka naman. May nabasa ko, hindi, may nagsabi pala sa pastor na narinig ko, sabi niya, may isang member na gusto na kung backslide, ayaw tayo maging kasalidan open siya. So sabi ng pastor, kinausap niya, Sister, baka ito, pwede bang bago ko umalis, bago mo iwanan ng church? Pwede mag-pray ka muna. Ang may papay ko nagsalita ng Diyos, pero mas maganda siguro, anak, mag-pray ka muna. Magka-alam ka muna sa Diyos. Alam mo mga kapatid, pray siya, hindi po siya ng Diyos, nagulgul ko siya, at alam niyo, pagkatapos nag-pray, sabi ng pastor, Yes, yes, oh, right. pag napuspos ka ng presensya ng Diyos, baka pagawin ng Diyos ang presensya. Bakit ka aalis? Ano ba po pa mo sa mundong ito? Di ba pinalikuran mo ng mundong ito, tapos babalikan mo, parang baboy. Yung sinuka mo, kainin mo ulit. Ayun, gusto mangyari sa atin. Amen? Kaya sabi niya, hindi na ako aalis kasi kung magpapatuloy na lang ako kahit anong hirap dahil kasama ko naman ng Diyos. Tandaan niyo, kasama natin ng Diyos. Pagdating ng araw, mga kapatid, dahil mayroon na naman darating hindi maganda. Kaya next year makakaroon ng election sa US. Doon na naman natin alam kung magiging resulta ng election. Kaya na naman, i-injection na naman ang bawat tao. Hindi natin alam. Kasi every year maraming nangyayari sa atin. So let's pray na ang responsibility natin na kahit anong mangyari, magpapatuloy pa rin tayo hanggang sa katapusan ng ating buhay na kasama natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Panginoon. Si God, yung all the glory. Mga kapatid, sana I pray na meron po tayong napulot. Ikabaw niyo lagi ang tignan natin lagi ang ating Panginoon. Tignan ang tao. Dahil ang tao maraming kapintasan at nilagin natin. Kasi kung tignan nyo sila, ay wala. Lagi na lang problema. Lagi na lang kahinaan ang makikita mo sa kanila.
Pero kung tignan mo ang Diyos, diretso, Yes. hindi ka manghihina. Palalakasin ka niya lang. Amen. Amen? So, ang masasabi ko lang yung mga kapatid na hindi mo nanakit, natin nakikita, let's pray for them. Kasi tayo magpatuloy ko sila. Amen, shall we stand? At bago tayo magtapos, nais ko munang kantaan natin ang Panginoon. Pasalamatan natin siya sa mga salita na narinig natin ngayong gabi. Okay? So, how great is He? How great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great, how great is our God. Then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great then sings my soul, my Savior God to thee. How great thou art. How great thou art. Dakila ka, Panginoon. Hallelujah, Jesus. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon. Kaya dapat kang purihin at pasalamatan habang panahon. Dakila ka, Panginoon. Luwalhatiin ka sa habang panahon. Mahal kita, Panginoon.
Estado namin. Thank you, Father. Thank you, Father. Sa buhay na buhay ka, Panginoon, na nararamdaman ka namin sa puso. Binibigay namin kalwalatian, kapuringan, at pagpapasalamat at pupuri sa pangalan mo namin. At bago tayo magtapos, nilito kay Sister Nelda, closing prayer. Praise God, hallelujah. Tunay ang Panginoon na napakabuti niyo sa amin. Salamat, Panginoon, sa matamis mong presensya sa Panginoon. Panginoon, tulungan mo kami, Panginoon, O God, na manatili sa iyong presensya, Panginoon. Huwag yung hayaan, Panginoon, na umalis ang iyong presensya sa amin, Panginoon. Hawakan mo kami, Panginoon, O God, para po kami hindi mahulog sa iyong mga kamay, Panginoon. Tulungan mo ang bawat isa sa amin na yung oras na kami po nangkihina, Panginoon, para kasi mo ang bawat isa sa amin, Panginoon. Gandin po, Lord, O God, tulungan mo kami, Panginoon, yung trabaho nga at pananampalataya sa iyo, Panginoon. So, Jesus, O God, gandin po sa lahat ng yung dinamit sa gabong ito, Panginoon, i-bless mo ang bawat isa. Gandin po ang mga nagbahagi sa iyong mga salita, Lord, patuloy mo sila i-bless sa kanilang buhay, Panginoon. Salamat, O God, at Lord, at gandin po sa mga merienda sa gabing ito, i-bless mo ang mga naghanda at pinanggalingan ng mga